Naisip mo na ba kung bakit parang laging tama ang desisyon ng ilang tao habang ang iba naman ay patuloy na nadarapa sa parehong pagkakamali? At kung sabihin ko sa iyo na may isang lihim sa Biblia na kayang baguhin ang iyong paraan ng pag-iisip at pagkilos, nagagabay sa iyo upang makagawa ng tamang desisyon patungo sa tagumpay. Ang karunungan ay hindi lang basta katalinuhan o kaalaman. Ito ay isang banal na regalo, isang kompas na gumagabay sa atin patungo sa tamang landas. Inililigtas tayo sa mga patibong at panganib ng buhay. Ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakaunawa na kung paano ito matanggap at gamitin sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang katotohanan ay nais ng Diyos na turuan kang maging marunong. Ngunit ang tanong ay, handa ka na bang matuto? Sa Biblia, makikita natin na ang karunungan ay higit na mahalaga kaysa sa ginto at pilak, sapagkat ang may taglay nito ay may kakayahang umiwas sa kapahamakan, samantalahin ang mga oportunidad at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit bakit napakaraming tao ang hindi pinapansin ng regalong ito? Maaari bang ang kakulangan ng karunungan ang pumipigil sa iyo upang mabuhay ayon sa layunin ng Diyos para sa iyo? Naramdaman mo na ba na kahit anong pagsisikap mo, lagi ka pa ring nauuwi sa maling desisyon? Sa susunod na mga minuto, matutuklasan mo kung paano tinuturuan ng Diyos ang kanyang mga anak upang maging marunong. Paano mo maipapamuhay ang aral na ito sa iyong pang-araw-araw na buhay? At ano ang pinakamalaking pagkakamali na pumipigil sa marami na magkaroon ng tunay na karunungan? Bago tayo magsimula, isulat sa mga komento, Panginoon, turuan mo akong maging marunong. Hindi lang ito isang komento, kundi isang kilos ng pananampalataya. Kapag isinulat mo ito, ipinahahayag mo sa harapan ng Diyos at ng kanyang mga anghel na nais mong tanggapin ang kanyang banal na karunungan. At huwag mong kalimutang i-like ang video na ito dahil sa pamamagitan nito, mas maraming tao ang makakakita at makaririnig ng mensaheng ito na maaaring magbago ng kanilang buhay. Ngayon, ihanda mo ang iyong puso dahil magsisimula na ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang matutunan mo ngayon ay maaaring ganap na magbago ng iyong buhay magpakailanman. Ang simula ng karunungan, ang pagkatakot sa Panginoon ng karunungan ay hindi nagsisimula sa karanasan o sa kaalamang natutunan sa paglipas ng mga taon. Ito ay nagmumula sa isang mas malalim na bagay, isang bagay na kakaunti lamang ang tunay na nakauunawa, ang pagkatakot sa Panginoon. Sinasabi sa Kawikaan 9:10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Ngunit ano ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos? Nangangahulugan ba ito na dapat tayong matakot sa Kanya? Hindi. Ang pagkatakot sa Panginoon ay hindi isang takot na nagpapalayo sa atin o nagpaparalisa sa ating mga desisyon. Sa halip, ito ay isang malalim na paggalang at lubos na pagpapahalaga sa kanyang kabanalan at kalooban. Ito ay ang pagkilala na siya ay makapangyarihan sa lahat, matuwid at banal, at na ang kanyang mga plano ay perpekto at hindi nagbabago. Kapag totoong may takot ka sa Diyos, may nagbabago sa iyo. Kapag tunay mong nauunawaan ang pagkatakot sa Panginoon, nagbabago ang paraan ng iyong pagtingin sa buhay. Ang mga bagay na dati mong ginagawa ng walang pag-aalinlangan, pagsisinungaling, pagiging makasarili, paggawa ng padalos-dalos na desisyon, ay nagsisimula ng bumagabag sa iyong konsensya. Napagtanto mo na ang karunungan ng Diyos ay hindi isang mungkahi, kundi isang ligtas na landas upang maiwasan ang kapahamakan. Nagsisimula kang sumangguni sa Diyos bago gumawa ng anumang hakbang. Bakit ang pagkatakot sa Panginoon ay ang ugat ng tunay na karunungan? Isipin mo ang isang manlalakbay na kailangang tumawid sa isang malawak at mapanganib na disyerto. Binigyan siya ng isang tumpak at detalyadong mapa na nagpapakita ng tamang landas at ng mga panganib na dapat iwasan.
Ngunit sa halip na sundin ang mapa, pinili niyang umasa sa kanyang sariling pakiramdam at pananaw. Ano ang mangyayari? Maaari siyang maligaw, mahulog sa isang bitag o mamatay sa uhaw. Matay. Ganyan ang nangyayari sa maraming tao. Gumagawa sila ng desisyon nang hindi kinokonsulta ang Diyos. Umasa sila sa kanilang sariling pangunawa sa halip na hanapin ang kanyang kalooban. Akala nila ay nasa tamang landas sila, ngunit nauuwi sa pagsisisi, sakit at pagkabigo. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapaintindi sa atin na ang Diyos ay may perpektong kaalaman sa ating landas. Alam niya ang mga panganib na hindi natin nakikita. Alam niya kung saan tayo maaaring mahulog at kung saan mayroong biyaya at proteksyon. At higit sa lahat, gusto niyang gabayang tayo sa tamang daan. Ano ang hadlang sa tunay na pagkatakot sa Diyos? Isa sa pinakamalaking hadlang sa pagkatakot sa Panginoon ay ang kayabangan. Ang kayabangan ang naguudyok sa tao na isipin na kaya niyang pamahalaan ang kanyang buhay ng walang gabay mula sa Diyos. Ang kayabangan ang nagpapaniwala sa atin na mas matalino tayo kaysa sa tunay nating katayuan. At dahil sa kayabangan, maraming tao ang hindi na humihingi ng payo sa Diyos at gumagawa ng desisyon ayon lamang sa kanilang sariling pangunawa. Isang halimbawa nito ay ang kwento ni Haring Saul. Pinili ng Diyos si Saul upang maging hari ng Israel. Binigyan siya ng direksyon kung paano pamunuan ang bayan. Ngunit dahil sa kanyang kayabangan, sinunod niya ang kanyang sariling plano sa halip na ang utos ng Diyos. Dahil dito, nawala sa kanya ang kaharian. Dito natin makikita ang isang mahalagang katotohanan. Ang kawalan ng takot sa Diyos ay humahantong sa kahangalan at ang kahangalan ay humahantong sa pagbagsak. Paano mo mapapalago ang pagkatakot sa Panginoon? Kung ang pagkatakot sa Diyos ay ang pasimula ng karunungan, paano natin ito maisa sa buhay? Hanapin ang Diyos, araw-araw ang tunay na takot sa Panginoon ay nagmumula sa malalim na relasyon sa Kanya. Ang mas malapit ka sa Diyos, mas mauunawaan mo kung gaano siya kabanal at makapangyarihan. Ang mas nakikilala mo siya, mas magiging malakas ang iyong paggalang at pagsunod sa Kanya. Hindi mo matatakot at pararangalan ang isang Diyos na hindi mo kilala. Yun. Pag-aralan ang Kanyang salita, ang Biblia, ay hindi isang lumang aklat lamang. Ito ay ang tinig ng Diyos na nagbibigay ng gabay at kaalaman. Bawat talata ay naglalaman ng lihim na kayamanang espiritual. Ngunit ang mga lihim na ito ay inilalantad lamang sa mga taong may pusong handang matuto. Kung nais mong lumago sa karunungan, gugulin mo ang iyong oras sa pag-aaral ng Kanyang salita. Maging masunurin sa Diyos. Ang tunay na takot sa Diyos ay hindi isang pakiramdam lamang. Ito ay isang pang-araw-araw na desisyon. Sumunod kahit hindi mo lubos na nauunawaan ang dahilan. Magtiwala na ang plano ng Diyos ay laging mas mabuti kaysa sa plano mo. Lumayo sa kasalanan. Ang taong may takot sa Diyos ay hindi nakikipaglaro sa kasalanan. Hindi niya tinitingnan kung gaano kalapit siya sa kasalanan nang hindi nahuhulog sa halip. Lumalayo siya sa anumang maaaring humadlang sa kanyang relasyon sa Diyos. Makiisa sa mga taong may takot sa Panginoon, ang karunungan ay nakakahawa. Kapag nakikisama ka sa mga taong matalino sa Diyos, matututo ka ring mamuhay ng may discernment. Ngunit kung palagi kang napapaligiran ng mga taong walang takot sa Diyos, mahahawa ka rin sa kanilang walang ingat na pamumuhay. Ano ang mangyayari kapag natutunan mong matakot sa Panginoon? Kapag natutunan mong tunay na igalang at sundin ang Diyos, mararanasan mo ang mga kamanghamanghang pagbabago sa iyong buhay. Mas nagiging tama ang iyong mga desisyon dahil hindi ka na umaasa sa sarili mong pangunawa. Nagkakaroon ka ng spiritual na discernment, kaya madali mong nakikilala kung ano ang mula sa Diyos at ano ang panlilinlang ng kaaway. Lumalayo ka sa kasalanan, hindi dahil sa takot sa parusa,
kundi dahil sa pag-ibig at respeto mo sa Diyos. Nakakamit mo ang kapayapaan dahil alam mong ikaw ay nasa tamang landas. Binibigyan ka ng Diyos ng higit pang karunungan dahil alam niyang gagamitin mo ito ng tama. Ang pagkatakot sa Panginoon ay hindi nag-aalis ng ating kalayaan. Sa halip, inililigtas tayo nito mula sa mga patibong ng buhay. At tandaan ito, ang mas kinatatakutan natin ng Diyos, mas binibigyan niya tayo ng karunungan. Ngayon, nais kitang tanungin, pinapayagan mo ba ang Diyos na gabayan ang iyong mga desisyon? Kung nais mong ipahayag ang iyong dedikasyon sa Panginoon, isulat sa mga komento, Panginoon, nais kitang parangalan sa bawat desisyon ng aking buhay at ipagpatuloy ang panunood dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang pinakadakilang halimbawa ng karunungan na nakita ng mundo at kung paano tayo matututo mula sa Kanya. Ang pinakadakilang halimbawa ng karunungan, ang buhay ni Solomon. Kung may isang taong maaring tawaging guro ng karunungan, walang duda na iyon ay si Haring Solomon. Siya ang pinakamatalinong tao na nabuhay. Isang hari na ang karunungan at kakayahang magpasya ay kinilala sa buong mundo. Ngunit ang kanyang karunungan ay hindi nagmula sa kanyang sariling kakayahan o sa karanasan na nakuha sa paglipas ng panahon. Ito ay isang kaloob mula sa Diyos, isang sagot sa isang taimtim na panalangin na ipinahayag ng isang pusong tunay na nagnanais gawin ang kalooban ng Panginoon. Ang kwento ni Solomon ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang karunungan ay hindi lamang bunga ng karanasan sa buhay. Ito ay isang regalong ibinibigay ng Diyos sa mga taong tunay na naghahanap nito ng may pusong dalisay. Ngunit ano ang maaari nating matutunan mula kay Solomon? Ang panalangin ni Solomon, ang pusong kalugod-lugod sa Diyos nang si Solomon ay maupo sa trono ng Israel. Pagkatapos ng kanyang amang si Haring David, siya ay bata pa at kulang sa karanasan. Napakalaki ng bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Hindi lamang siya kailangang mamuno sa isang makapangyarihang kaharian, kundi kailangang maging isang matuwid na pinuno na sumusunod sa Diyos. At sa ganitong sitwasyon, may nangyaring kahanga-hanga. Nagpakita ang Diyos kay Solomon sa isang panaginip at sinabi, "Hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko ito sa iyo." 1 Hari 3:5. Huminto ka sandali at mag-isip kung ngayon mismo ay magpakita sa iyo ang Diyos at sabihin na kaya niyang ibigay. Ang kahit anong hilingin mo, ano ang iyong pipiliin? Marami ang hihiling ng kayamanan. Ang iba ay maghahangad ng kasikatan. Ang iba naman ay hihiling ng buhay na walang problema. Ngunit si Solomon ay gumawa ng kakaibang desisyon. Sa halip na humiling ng material na bagay, humiling siya ng karunungan upang pamunuan ang bayan ng Diyos ng may hustisya at katuwiran. At ang sagot ng Diyos sa kanya ay makapangyarihan, dahil ito ang hiniling mo at hindi mo hiniling ang mahabang buhay, kayamanan, o ang pagkatalo ng iyong mga kaaway, kundi hiniling mo ang karunungan upang maging makatarungan sa iyong pamamahala. Aking ibibigay ang hinihiling mo. Bibigyan kita ng pusong may karunungan at kaunawaan na walang katulad noon, at wala ring magiging katulad sa hinaharap. Bish, Praise Hari 3:11-12. Ngunit hindi lamang karunungan ang ibinigay ng Diyos kay Solomon. Dahil inuna niya ang tamang bagay, idinagdag din ng Diyos ang kayamanan, karangalan at kasaganaan sa kanyang buhay. At dito natin natutunan ang isang mahalagang prinsipyo. Kapag inuuna natin ang tama, ang Diyos ang mag-aalaga ng iba pang bagay sa ating buhay. Ngunit tayo ba ay may ganitong puso? Tayo ba ay humihiling ng karunungan bago ang material na pagpapala? Ang karunungan ni Solomon sa aksyon, ang paghahatol sa dalawang inaang karunungan ni Solomon ay agad na sinubok. Isa sa mga pinakakilalang kwento sa kanyang buhay ay ang kaso ng dalawang babae na parehong nagsasabing sila ang ina ng isang sanggol.
walang saksi, walang ebidensya, parehong nag-aangkin ng pagiging tunay na ina. Paano malalaman ni Solomon ang katotohanan? Gumawa siya ng isang nakagugulat na desisyon. Inutos niyang hatihin ang bata sa dalawa gamit ang isang espada at bigyan ng tigkalahating bahagi ang bawat ina. Ang resulta ay mabilis at malinaw. Isang babae ang nagmakaawang ibigay na lamang ang bata sa kabila, wag lang itong mapatay. Ang isa naman ay pumayag na hatihin ito at doon sinabi ni Solomon, ibigay ang sanggol sa unang babae sapagkat siya ang tunay na ina. Dito natin nakikita ang isang mahalagang katotohanan. Ang tunay na karunungan ay hindi lang basta kaalaman, ito ay kakayahang makilala ang puso ng tao. Ilan sa atin ang nangangailangan ng ganitong uri ng karunungan sa ating buhay upang makagawa ng tamang desisyon sa mahihirap na sitwasyon, upang makita ang tunay na intensyon ng mga tao, upang malaman kung kailan magsalita at kailan manahimik. Ang karunungan ni Solomon ay hindi lang pangkaisipan, ito ay praktikal at may kakayahang baguhin ang buhay. Ngunit paano natin makakamit ang ganitong karunungan? Ang lihim ng karunungan ni Solomon, marami ang nag-aakala na ang karunungan ni Solomon ay simpleng regalo ng Diyos. Ngunit nakaligtaan nila ang isang mahalagang katotohanan. Si Solomon ay talagang naghanap at pinahalagahan ang karunungan. Bata pa, lamang siya, tinuruan na siya ng kanyang amang si Haring David na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi lang niya basta tinanggap ang karunungan, ipinamuhay niya ito. At dito natin matututunan ang isang mahalagang prinsipyo. Ang karunungan ay hindi basta-basta bumabagsak mula sa langit sa sinuman. Ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan. Ngunit nasa atin ang desisyon kung nais natin itong hanapin, tanggapin at ipamuhay. Sabi sa Santiago 1:5, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito ay ibibigay sa kanya. Ang pagkakamali ni Solomon, ang paglayo sa karunungan bagamat si Solomon ay naging pinakamarunong sa lahat ng tao, hindi ito naging garantiya na siya ay hindi magkakamali. Sa paglipas ng panahon, pinili niyang lumayo sa Diyos. Nag-asawa siya ng maraming dayuhang babae na humikayat sa kanya na sumamba sa ibang mga Diyos. At ito ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Dito natin natutunan na ang tunay na matalino ay hindi ang taong maraming alam, kundi ang taong nananatiling tapat sa Diyos hanggang wakas. Ano ang matutunan natin kay Solomon? Ang karunungan ay isang regalo mula sa Diyos, ngunit kailangan natin itong hanapin ng may pusong tapat. Ang matalinong pagpapasya ay nangangailangan ng discernment at ito ay ibinibigay ng Diyos. Ang pinakamalaking tanda ng tunay na karunungan ay ang pagkatakot sa Panginoon. Kahit ang pinakamatalino ay maaaring bumagsak kung lalayo sa Diyos. Kung nais mong matanggap ang karunungan ni Solomon, isulat sa mga komento, Panginoon, turuan mo akong hanapin ang iyong karunungan araw-araw at maghanda ka dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano binabago ng karunungan ang ating buhay at nagbubukas ng mga pintuan ng pagpapala. Ang karunungan na nagbabago ng iyong buhay at nagbubukas ng pintuan ng pagpapala. Kung may isang bagay kang maaring baguhin sa iyong buhay ngayon, ano ito? Mas maraming pera, mas maraming oportunidad, isang bagong relasyon, maraming tao ang naghahangad ng panlabas na pagbabago. Ngunit nakakalimutan nilang ang pinakadakilang pagbabago ay nagsisimula mula sa loob. Ang tunay na susi sa pagbabago ng iyong realidad ay hindi nakasalalay sa iyong mga sitwasyon, kundi sa karunungan na gumagabay sa iyong mga desisyon. Marami ang nabubuhay ng may frustration, nagtatanong kung bakit hindi gumagana ang kanilang mga plano, bakit tila paulit-ulit nilang nagagawa ang parehong pagkakamali. Ngunit ang buhay ay hindi basta-basta gumaganda ng walang dahilan.
Ang buhay ay nagiging mas maayos kapag natutunan mong mamuhay ng may karunungan. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano maaaring buksan ng karunungan ang mga pintuang hindi mo kailanman inakala na magbubukas para sa iyo. Ang karunungan at oportunidad. Ang hindi nakikita ng marami, napansin mo na ba na may ilang tao na laging may kahangahangang oportunidad habang ang iba ay laging nagrereklamo na wala silang swerte? Hindi ito aksidente. Ang karunungan ay parang magnet ng oportunidad. Kapag nabubuhay ka ng may karunungan, mas magaganda ang iyong mga desisyon. Ang mga oportunidad ay hindi basta-basta lumilitaw. Ang mga ito ay bunga ng matalinong desisyon sa paglipas ng panahon. Nagiging mapagkakatiwalaan ka. Ang taong may karunungan ay may integridad, tumutupad sa pangako at may tamang pag-uugali. Naiiwasan mo ang mga patibong. Ilang tao na ang nawala ang lahat dahil sa isang maling desisyon. Ilang tao ang naging biktima ng isang toxic na relasyon o maling investment. Ginagabayan ka ng Diyos upang makilala ang tamang tao sa tamang panahon. Hindi ka lang basta swerte. Ikaw ay inilalagay ng Diyos sa tamang lugar, sa tamang oras. Ngayon, isipin mong mabuti, ilang pintuan na ang posibleng nagbukas para sa iyo pero hindi mo napansin dahil sa kakulangan ng karunungan. Karunungan sa trabaho at pananalapi ang sikreto ng mga matagumpay. Maraming tao ang patuloy na nakikipaglaban sa kanilang pananalapi, hindi dahil sa kakulangan ng pera, kundi dahil sa kakulangan ng karunungan kung paano ito gamitin. Si Solomon, ang pinakamatalinong tao sa Biblia, ay isa rin sa pinakamayaman at hindi ito nagkataon lamang. Ang karunungan ay hindi lang nagbibigay ng kaalaman, ito rin ay nagdadala ng kasaganaan. Tingnan mo kung paano naaapektuhan ng karunungan ang iyong pananalapi. Ang taong may karunungan ay nagpaplano bago gumastos. Hindi siya basta-basta gumagawa ng desisyon dahil lang sa bugso ng damdamin. Nauunawaan niyang ang pera ay isang kasangkapan, hindi ang layunin ng buhay. Alam niyang ang yaman ay dapat i-invest at paramihin, hindi lang gastusin. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, ilang tao ang nagkaroon ng pera ngunit nawala ito dahil sa maling desisyon, at ilang tao ang nagsimula sa kakaunti pero yumaman dahil ginamit nila ng tama ang kanilang natanggap. Ang kaibahan sa pagitan ng kahirapan at kasaganaan ay madalas hindi sa dami ng pera mo, kundi sa kung paano mo ito ginagamit. Kung nais mong pagkatiwalaan ka ng Diyos ng higit pa, dapat mong ipakita na kaya mong pangasiwaan ng may katalinuhan ang kung anong nasa iyong kamay ngayon. Karunungan sa relasyon. Paano maiiwasan ang mga pusong wasak kung may isang aspeto ng buhay na talagang nangangailangan ng karunungan? Ito ay ang ating mga relasyon. Ilang puso na ang nasaktan at nasira dahil sa maling tao, maling desisyon at kakulangan ng discernment. Ang mga relasyon na walang karunungan ay nagreresulta sa wasak na puso, nawasak na pamilya, nasayang na oras at emosyon, mga kaibigang traidor at mapanlinlang. Ang karunungan ay nagtuturo sa atin kung paano pumili ng tamang koneksyon. Hindi lahat ng tao ay dapat pagkatiwalaan. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay dapat sundin. Hindi lahat ng magandang pagkakataon ay mula sa Diyos. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ang mga tao ba sa paligid mo ay tinutulungan kang lumapit sa Diyos o inilalayo ka sa Kanya? Ang relasyon mo ba ngayon ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan o puno ng kaguluhan? Kung ikaw ay nasa isang mahirap na relasyon, humingi ka ng karunungan sa Diyos kung paano ito haharapin. At kung hindi ka pa pumasok sa isang relasyon, hingin mo sa Diyos ang tamang discernment bago ibigay ang iyong puso. Ang karunungan na nagtatayo ng isang tunay na pamana. Napakaraming tao ang nabubuhay lamang para sa ngayon. Hindi nila iniisip ang epekto ng kanilang mga desisyon sa kinabukasan.
Ngunit ang taong may karunungan ay hindi lamang iniisip ang kasalukuyan, iniisip niya kung ano ang kanyang iiwan sa mga susunod na henerasyon. Isang pamana ng pananampalataya sa kanyang mga anak, isang espiritual na pamana sa mga taong kanyang naimpluwensyahan, isang pamana ng integridad at katapatan sa mundo. Si Solomon ay sumulat ng mga kawikaan na binabasa pa rin natin ngayon. Si Jesus ay nagturo ng mga prinsipyo na nagpabago sa buong sangkatauhan. Si Pablo ay sumulat ng mga liham na patuloy pa ring humuhubog sa ating pananampalataya. Ngunit ang tanong ay, ano ang iiwan mo sa mga darating na henerasyon? Ang iyong buhay ba ay magiging inspirasyon? Ang iyong karunungan ba ay maipapasa sa iba? Ang iyong pananampalataya ba ay magpapatuloy sa iyong pamilya? Kung nais mong magkaroon ng isang buhay na tunay na may halaga, kailangan mong hanapin ang karunungan sa bawat desisyong gagawin mo. Konklusyon, handa ka na bang mamuhay ng may karunungan? Ngayon, ikaw na ang pipili. Magpapatuloy ka ba sa paggawa ng mga desisyong pabigla-bigla at pabaya? O pipiliin mong mamuhay ng may karunungan at hayaan ng Diyos na buksan ang tamang mga napintuan para sa iyo? Kung nais mong gawin ang pangalawang pagpipilian, isulat sa mga komento. Panginoon, turuan mo akong lumakad sa iyong karunungan araw-araw. At maghanda ka dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang kung paano marinig ang tinig ng Diyos at matanggap ang kanyang karunungan para sa bawat sitwasyon sa iyong buhay. Handa ka na ba? Kung oo, ituloy mo lang ang panunood. Paano makikinig sa tinig ng Diyos at tumanggap ng kanyang karunungan? Naranasan mo na bang kailangan mong gumawa ng isang mahalagang desisyon, ngunit hindi mo alam kung ano ang gagawin? Maraming beses sa buhay, napapaharap tayo sa isang sangandaan kung saan hindi sapat ang ating sariling talino o karanasan. Ano ang pipiliin? Saan pupunta? Ano ang tamang sabihin o gawin? At kung sabihin ko sa iyo na nais ng Diyos na gabayan ka at turuan kang gumawa ng matatalinong desisyon, marami ang naniniwala na ang pakikinig sa tinig ng Diyos ay para lamang sa mga propeta o sa mga sobrang espiritual na tao, ngunit hindi ito totoo. Ang Diyos ay laging nagnanais makipag-usap sa kanyang mga anak. Ang problema ay hindi siya nagsasalita. Ang problema ay maraming tao ang hindi alam kung paano makinig sa kanya. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano mo matututunang pakinggan ang Diyos at matanggap ang kanyang karunungan para sa bawat desisyong gagawin mo sa iyong buhay. Nagsasalita ang Diyos, pero nakikinig ka ba? Ang unang dapat mong maunawaan ay ito: ang Diyos ay nagsasalita sa maraming paraan, sa pamamagitan ng kanyang salita, Biblia, sa pamamagitan ng ibang tao, sa pamamagitan ng mga pangyayari sa ating buhay, sa pamamagitan ng kapayapaan o babala sa ating puso at minsan sa pamamagitan ng katahimikan. Ngunit bakit maraming tao ang hindi siya naririnig? Dahil sila ay masyadong abala sa sarili nilang mga iniisip at alalahanin. Isipin mo ang isang radyo. Patuloy itong nagpapadala ng signal, ngunit maaari mo lamang marinig ang tunog kung ikaw ay nasa tamang frequency. Ganun din ang tinig ng Diyos. Lagi siyang nagpapahayag, ngunit dapat nating matutunang ituno ang ating puso upang marinig siya. At paano natin ito magagawa? Hakbang 1. Maglaan ng oras ng katahimikan at intimacy sa Diyos. Nabubuhay tayo sa isang mundo na sobrang ingay. Laging may notification, laging may balita, laging may opinyon ang mga tao, at madalas tinatangkang marinig ng mga tao ang Diyos sa gitna ng kaguluhang ito. Ngunit may isang sikreto: ang Diyos ay nagsasalita sa katahimikan. Sa Hari 19:11 nang si Elias ay naghahanap ng Diyos, dumaan ang malakas na hangin, isang lindol at isang apoy, ngunit wala ang Diyos doon. Pagkatapos noon, may dumating na isang banayad na tinig. At sa banayad na tinig na iyon, natutunan ni Elias na makinig sa Diyos. Nais mo bang marinig ang Diyos? Ihiwalay mo ang iyong sarili mula sa ingay ng mundo.
Maglaan ng oras sa panalangin at katahimikan araw-araw. Huminto at hayaang ang Diyos ang mangusap sa iyong puso. Ang karunungan ay nagsisimula sa pakikinig sa isa na nakakaalam ng lahat. Hakbang 2, ang tinig ng Diyos. Kailanman ay hindi sumasalungat sa kanyang salita maraming tao ang naghahangad na marinig ang Diyos, ngunit hindi binibigyan ng oras ang pagbabasa ng Biblia. At dito tayo dapat maging malinaw, ang tinig ng Diyos ay hindi kailanman sasalungat sa kanyang salita. Kung nais mong malaman kung ang isang bagay ay mula sa Diyos o hindi, kung ito ay ayon sa Biblia, ito ay mula sa Diyos. Kung ito ay sumasalungat sa Biblia, hindi ito mula sa Diyos. Ang 2 Korintos 10:14 ay nagsasabi na maging si Satanas ay maaring magpanggap bilang isang anghel ng liwanag. Hindi lahat ng mukhang espiritual ay nagmumula sa Diyos. Kung may isang taong nagsasabing nakarinig siya ng isang pahayag mula sa Diyos, ngunit ito ay lumalaban sa kasulatan, hindi ito maaaring mula sa Diyos. Kaya kung gusto mong matuto kung paano makinig sa tinig ng Panginoon, dapat mong gawing pundasyon ang kanyang salita. Kapag alam mo ang katotohanan, magiging mas madali para sa iyo ang makita kung alin ang panlilinlang. Hakbang 3, ang banal na Espiritu bilang gabay. Araw-araw bago umakyat sa langit si Jesus, ipinangako niya na ipapadala ang banal na Espiritu upang turuan tayo at gabayan sa katotohanan. At ito ang mabuting balita, kung ikaw ay anak ng Diyos, ang Espiritu Santo ay nasa iyo. Ngunit paano siya nangungusap? Nagbibigay siya ng kapayapaan kapag tama ang ating ginagawa. Nagbibigay siya ng babala sa ating puso kapag tayo ay nasa maling direksyon. Nagbibigay siya ng kaliwanagan kapag tayo ay humihingi ng sagot. Ilang beses mo nang naramdaman ang biglang kaba sa puso mo bago gumawa ng maling desisyon. Iyon ay hindi lang basta-basta kutob. Iyon ay ang Espiritu Santo na nagbibigay ng babala. Kung nais mong matanggap ang karunungan ng Diyos, simulang sanayin ang iyong puso na makinig sa Espiritu Santo. Hakbang 4, ginagamit ng Diyos ang mga sitwasyon upang turuan tayo hindi palaging direkta ang pagsasalita ng Diyos. Minsan, ginagamit niya ang mga pangyayari upang ituro sa atin ang mahahalagang aral. Halimbawa, isang saradong pintuan, maaaring ito ay proteksyon ng Diyos mula sa isang mas malaking kapahamakan. Isang pagsubok, maaaring ito ay isang paraan ng Diyos upang turuan kang magtiwala sa Kanya. Isang pagkakamali, maaaring ito ay isang pagkakataon upang matuto at lumago. Kung ikaw ay may pinagdadaanan ngayon, itanong mo ito sa Diyos. Panginoon, ano ang nais mong ituro sa akin sa sitwasyong ito? Dahil tiyak na may layunin ang bawat pangyayari sa ating buhay. Hakbang 5, humingi ng karunungan at ibibigay ito ng Diyos ngayon. Narating natin ang pinakamahalagang punto. Sinasabi sa Santiago 1:10, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito ay ibibigay sa Kanya. Ibig sabihin nito, hindi kailanman ipagkakait ng Diyos ang karunungan sa mga tunay na humihingi nito. Kung gusto mong maging mas matalino sa iyong mga desisyon, gawin ang panalangin ito araw-araw. Panginoon, turuan mo akong makinig sa iyong tinig at lumakad sa iyong karunungan. Dahil ang Diyos ay laging tumutugon sa mga humihingi ng may pananampalataya. Handa ka na bang makinig sa Diyos? Ngayon gusto kong tanungin ka, ikaw ba ay tunay na naghahanap ng tinig ng Diyos bago gumawa ng desisyon? Kung ang sagot mo ay oo, isulat sa mga komento, Panginoon, turuan mo akong makinig sa iyong tinig, at maghanda ka dahil sa susunod, pag-uusapan natin ang panganib ng kakulangan ng karunungan at paano ito maiiwasan bago pa mahuli ang lahat. Ang panganib ng kawalan ng karunungan at paano ito maiiwasan. Bago pa mahuli ang lahat, naisip mo na ba kung ilang tao ang nawasak ang buhay dahil sa kakulangan ng karunungan?
Ilang maling desisyon ang nagtulak sa mga tao sa mga sitwasyong hindi na nila mabawi, at kung sabihin ko sa iyo na ang kawalan ng karunungan ay isa sa pinakamalaking panganib na maaaring harapin ng sinuman, ang Biblia ay punong-puno ng kwento ng mga kalalakihan at kababaihan na nagdusa ng matinding kahihinatnan dahil sa hindi nila isinunod ang karunungan ng Diyos. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga panganib ng kawalan ng karunungan at paano mo maiiwasan ang mga ito bago mahuli ang lahat. Kung gusto mong mamuhay ng may discernment, umiwas sa patibong at hindi masayang ang iyong buhay sa maling mga desisyon, manatili ka hanggang sa dulo ng araling ito. Ang kawalan ng karunungan ay naghahatid sa panlilinlang at pagkawasak ang taong walang karunungan ay parang isang barkong walang kompas, lutang-lutang sa gitna ng dagat, walang malinaw na direksyon. Gumagawa siya ng desisyon nang hindi iniisip ang magiging epekto. Madali siyang mapaniwala sa kahit anong payo nang hindi sinusuri kung ito ay tama, at madalas huli na niya napapansin na siya ay nagkamali. Sinasabi sa Kawikaan, Partin de Hunodrev, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit sa dulo nito ay daan ng kamatayan. Ibig sabihin, hindi lahat ng mukhang tama ay tunay na tama. Ilang tao ang napasok sa mapanirang relasyon dahil sinunod lamang ang kanilang damdamin at hindi humingi ng karunungan sa Diyos. Ilang tao ang nabaon sa utang at maling investment dahil sa impulsibong desisyon at hindi humingi ng discernment kay Lord. Ang kawalan ng karunungan ay nagiging dahilan kung bakit maraming tao ang nalilinlang ng kaaway. Kung hindi niya kayang sirain ang isang tao ng direkta, dadalhin niya ito sa maling desisyon na magdudulot ng matinding pinsala sa buhay nito. Tanong: ikaw ba ay humihingi muna ng karunungan bago gumawa ng desisyon o sinusunod mo lamang ang iyong sariling pangunawa? Ang kawalan ng karunungan ay nagbubukas ng pinto sa masasamang impluwensya isa sa pinakamabilis na paraan para maligaw ng landas ang isang tao ay ang makihalubilo sa maling grupo. Sabi sa Kawikaan 3:20, ang nakikisama sa marurunong ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mga hangal ay mapapahamak. Ibig sabihin nito, ang mga taong nakapaligid sa iyo ay may direktang epekto sa iyong buhay at mga desisyon. Kung lagi mong kasama ang mga taong walang direksyon sa buhay, ikaw rin ay mahahawa sa kanilang pananaw. Kung lagi kang humihingi ng payo sa mga taong hindi makadiyos, ikaw rin ay magsisimulang kumilos tulad nila. Ilang tao ang napasok sa kasalanan dahil nakinig sa maling kaibigan. Ilang kasal ang nasira dahil nakinig sa maling payo. Ilang kabataan ang naligaw dahil nakisama sa masasamang barkada. Ang karunungan ay nagtuturo sa iyo kung paano pumili ng tamang kasama. Kung gusto mong magkaroon ng isang buhay na pinagpapala ng Diyos, simulan mo nang piliin ang mga taong inilalapit ka sa Kanya, hindi ang mga inilalayo ka. Tanong: ang mga tao ba sa paligid mo ay tinutulungan kang lumapit sa Diyos o inilalayo ka nila sa Kanya? Ang kawalan ng karunungan ay nagiging sanhi ng pagbaliwala sa mga babala ng Diyos. Alam mo bang hindi kailanman hinahayaan ng Diyos na mahulog ang kanyang anak sa patibong ng walang babala? Ang problema ay maraming tao ang hindi nakikinig. Narito ang ilang halimbawa ng mga babala ng Diyos, isang biglaang kabog sa dibdib bago gumawa ng maling desisyon. Isang tapat na kaibigan na nagpapaalala sa iyo ng tama, isang mensahe sa Biblia o sermon na tila para sa iyo. Isang saradong pintuan na pumipigil sa iyong lumakad sa maling direksyon. Ngunit ilan ang tunay na nakikinig sa babala ng Diyos? Marami ang sumusuway at ipinipilit pa rin ang kanilang gusto. At sa huli, ang pagsuway na ito ang nagiging dahilan ng matinding pagsisisi. Tanong: ikaw ba ay nakikinig sa mga babala ng Diyos o ginagawa mo ang mga bagay ayon sa sarili mong plano?
Bapar, ang kawalan ng karunungan ay naghahatid ng pagmamataas at pagbagsak. Isa sa pinakamalaking senyales ng isang taong walang karunungan ay ang pagmamataas. Ang taong hindi marunong ay hindi marunong ring tumanggap ng payo, hindi siya marunong makinig. Iniisip niya na lagi siyang tama. Ang sabi sa Kawikaan 60:18, ang kapalaluan ay nauuna sa pagkawasak at ang mapagmataas na espiritu bago ang pagbagsak. Ibig sabihin, ang taong hindi tumatanggap ng karunungan ay tiyak na babagsak. Tingnan natin, si Haring Nabucodonosor, akala niya ang kanyang tagumpay ay dahil lamang sa kanyang sariling lakas. Hindi niya kinilala ang Diyos at dahil dito siya ay pinahiya ng Diyos at inalis sa kanyang trono. Ilang leader na ang nawasak ang buhay dahil ayaw nilang makinig sa tamang payo. Ilang pagkakaibigan ang nasira dahil hindi marunong magpakumbaba ang isa. Ilang oportunidad ang nawala dahil sa labis na pagtitiwala sa sarili. Ang tunay na matalino ay mapagpakumbaba. Mas marami tayong natutunan kapag handa tayong makinig at tumanggap ng payo. Tanong, ikaw ba ay bukas sa pagwawasto at gabay ng Diyos o ipinipilit mo ang sarili mong paraan? Handa ka bang mamuhay ng may karunungan? Ngayon, huminto ka at pag-isipan. Ito, hinahanap mo ba ang karunungan bago gumawa ng mga desisyon? O mas madalas mong sinusunod ang sarili mong paraan? Hindi nais ng Diyos na mabuhay ka ng puno ng pagsisisi at pagkakamali. Nais niya na piliin mo ang tamang landas, makilala ang tamang tao, at lumakad sa direksyon ng kanyang pagpapala. Ngunit upang mangyari ito, dapat mong matutunang makinig sa kanyang tinig at gamitin ang kanyang karunungan. Ngayon, isulat sa mga komento, Panginoon, turuan mo akong mamuhay ng may karunungan upang maiwasan ng patibong. At maghanda ka dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga benepisyo ng pamumuhay ng may karunungan at paano mo mararanasan ang pinakamagandang plano ng Diyos sa iyong buhay. Handa ka na ba? Ituloy mo lang ang panonood. Ang mga benepisyo ng isang buhay na ginagabayan ng karunungan. Kung maaari mong baguhin ang iyong buhay upang ito ay maging mas maayos, may mas kaunting pagkakamali, mas maraming oportunidad at mas ligtas na direksyon, tatanggapin mo ba ito? Maraming tao ang nabubuhay ng may frustration sapagkat patuloy silang gumagawa ng maling desisyon, napapahamak sa patibong at hindi makaalis sa siklo ng paghihirap. Ngunit may isang lihim na kayang baguhin ang lahat ng ito, ang mamuhay ayon sa karunungan ng Diyos. Ang karunungan ay hindi lang basta pumipigil sa problema, ito rin ay nag-aakit ng pagpapala, nagbubukas ng mga pintuan, at ginagabayan ka patungo sa tadhana na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kamanghamanghang mga benepisyo ng pamumuhay ng may karunungan at paano nito mababago ang iyong buhay magpakailanman kung nais mong maranasan ang pinakamabuting plano ng Diyos para sa iyo. Manatili ka hanggang sa dulo ng araling ito. Ang karunungan ay nagdadala ng kapayapaan at seguridad. Ilang tao ang nabubuhay ng punong-puno ng kaba, pag-aalala at kawalan ng direksyon. Alam mo ba na ang kakulangan ng karunungan ay nagdudulot ng pag-aalinlangan sa puso? Ang mga taong gumagawa ng maling desisyon ay palaging takot sa maaaring kahihinatnan. At itong twins walang direksyon ay laging nag-aalala kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ngunit kapag ikaw ay nabubuhay ayon sa karunungan ng Diyos, ang buhay mo ay nagbabago. Sabi sa Kawikaan 3:17, ang mga daan ng karunungan ay mga daang maligaya at lahat ng kanyang landas ay kapayapaan. Kapag ikaw ay lumalakad sa karunungan, nakakaranas ka ng kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo. Nakakatulog ka ng mahimbing dahil alam mong tama ang iyong mga desisyon. Hindi ka natatakot sa hinaharap dahil nagtitiwala ka na hawak ito ng Diyos. Ang karunungan ay nagbibigay ng seguridad sapagkat inilalayo ka nito sa patibong at inihahatid ka sa tamang landas ng Diyos. Tanong,
Ilang beses kang nag-alala nang hindi mo naman kailangan dahil hindi mo muna hinanap ang karunungan ng Diyos bago gumawa ng desisyon. Ang karunungan ay nagdadala ng kasaganaan at nagpaparami ng yaman ng kayamanan ay hindi lamang nakukuha sa pagsisikap kundi sa karunungang gamitin ito ng tama. Maraming tao ang nagtatrabaho ng husto ngunit hindi pa rin umaasenso. Nagkaroon ng malaking pera ngunit nawala ito dahil sa maling desisyon. Nakakita ng magandang oportunidad ngunit hindi nila ito napakinabangan. Ang karunungan ang nagtuturo sa atin kung paano natin dapat pamahalaan ang ating mga pinagkakatiwalaang yaman. Sabi sa Kawikaan 8:18-19, sa akin ay mayaman at karangalan, matibay na kayamanan at katuwiran. Ang bunga ko ay higit na mabuti kaysa sa ginto, oo, kaysa sa dalisay na ginto, at ang kita ko ay higit kaysa sa piling pilak. Ang karunungan ay hindi lamang nagbibigay ng kasaganaan, pinangangalagaan at pinalalago rin nito ang iyong yaman. Kung nais mong lumago ang iyong buhay pinansyal, simulan mong gamitin ang karunungan ng Diyos sa paraan ng iyong pagpaplano ng gastusin, pamumuhunan sa tamang bagay, paggamit ng iyong mga kakayahan at yaman ng may katalinuhan, paghahanda para sa hinaharap. Ang tunay na kasaganaan ay hindi nakabase sa swerte. Ito ay resulta ng matatalinong desisyon sa tamang panahon. Tanong, ikaw ba ay naging matalino sa paghawak ng mga pagpapalang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? 3. Ang karunungan ay nagdadala ng tamang oportunidad at pagpapalang relasyon. Napansin mo na ba na may mga taong laging nasa tamang lugar sa tamang oras? Hindi ito nagkataon lamang. Ang karunungan ang nagpoposisyon sa iyo upang mapalapit sa tamang oportunidad at tamang tao. Kapag ikaw ay matalino, ikaw ay nakakakilala ng mga taong makakatulong sa iyong paglago. Napapalapit sa mga taong may mabuting impluensya. Nahahanda para sa mga pintuang gustong buksan ng Diyos sa iyong buhay. Ngunit narito ang isang mahalagang katotohanan. Maaaring bigyan ka ng Diyos ng oportunidad, ngunit kung wala kang karunungan upang ito ay makita at gamitin, maaari mo itong mapalampas. Kung nais mong lumakad sa tamang oportunidad, kailangan mong humingi ng karunungan upang malaman ang tamang oras upang kumilos, ang tamang tao upang pagtiwalaan, ang mga pintuang galing sa Diyos at ang mga pintuang bitag ng kaaway. Tanong, ilang pagkakataon na ang dumaan sa iyong buhay ngunit hindi mo ito napakinabangan dahil kulang ka sa discernment? Ang magandang balita ay hindi pa huli ang lahat upang simulang hanapin ang karunungan at maging mas handa sa mga oportunidad ng Diyos. Ang karunungan ay tumutulong sa iyong magtagumpay sa mga laban ng buhay. Lahat tayo ay may pinagdadaan ng pagsubok. Ngunit ang kaibahan ng nagtatagumpay at ng nabibigo ay ang paraan ng kanilang pagharap sa laban. Ang taong walang karunungan ay naguguluhan, natataranta at minsan ay nagpapasya ng padalos-dalos. Ngunit ang taong may karunungan ay nagtitiwala sa Diyos, naghihintay sa tamang oras at nagtatagumpay gamit ang tamang diskarte. Isang halimbawa nito ay si David laban kay Goliath. Si David ay hindi pinakamalakas. Si David ay hindi pinakasanay sa digmaan. Ngunit si David ay may karunungan upang makita ang laban sa tamang pananaw. Habang ang lahat ay takot kay Goliath, nakita ni David ang pagkakataon upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. At dahil sa kanyang karunungan, napagtagumpayan niya ang laban sa pamamagitan ng isang simpleng diskarte, ngunit puno ng pananampalataya. Ibig sabihin, ang tagumpay ay hindi laging nakukuha sa lakas. Madalas, ito ay bunga ng tamang pag-iisip at pagtitiwala sa Diyos. Tanong, humihingi ka ba ng karunungan bago gumawa ng hakbang sa laban ng iyong buhay? Handa ka na bang mamuhay ng may karunungan? Ngayon gusto kitang tanungin,
Nais mo bang maranasan ang lahat ng benepisyong dulot ng karunungan ng Diyos? Kung ang sagot mo ay oo, isulat sa mga komento, Panginoon, nais kong mamuhay ayon sa iyong karunungan, at maghanda ka dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano ka mapapalapit sa layunin ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan. Handa ka na ba? Ituloy mo lang ang panunood. Paano ka pinapalapit ng karunungan sa layunin ng Diyos sa iyong buhay? Natanong mo na ba kung bakit ang ibang tao ay namumuhay na may malinaw na misyon, habang ang iba naman ay tila walang direksyon sa buhay? Marami ang ginugugol ang kanilang buong buhay nang hindi nila nauunawaan kung bakit sila nilikha. Nagtatrabaho sila, nag-aaral, bumubuo ng pamilya, ngunit may pakiramdam pa rin na may kulang. At kung sabihin ko sa iyo na ang susi upang matuklasan at mamuhay ayon sa layunin ng Diyos ay ang karunungan, ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay ay hindi isang misteryong imposibleng tuklasin. Ngunit kung wala kang karunungan, maaari kang gumugol ng maraming taon sa pag-aaksaya ng oras. Sinusubukang punan ang isang puwang na tanging Diyos lamang ang makakapuno. Ngayon, nais kong ipakita sa iyo kung paano ka mapapalapit ng karunungan sa layuning inilaan ng Diyos para sa iyo bago ka pa man ipanganak. Kung pakiramdam mo ay hindi mo pa natutuklasan ang iyong layunin o nais mong magkaroon ng mas malinaw na pangunawa sa iyong tawag, manatili ka hanggang sa dulo ng araling ito. May plano na ang Diyos para sa iyo, ngunit kailangan mo ng karunungan. Upang matuklasan ito, maraming tao ang nabubuhay na parang aksidente lang sila sa mundo. Parang ang tanging layunin nila ay basta makaraos sa buhay. Ngunit sinasabi sa atin ng Biblia sa Jeremias 1:20, bago kita inilagay sa sinapupunan ng iyong ina, kilala na kita. Bago ka pa ipinanganak, inilaan na kita at hinirang upang maging propeta sa mga bansa. Ibig sabihin nito, hindi ka aksidente. Ang buhay mo ay may layunin na mas malaki kaysa sa iyong iniisip. Ngunit hindi mo ito matutuklasan kung wala kang karunungan mula sa Diyos. Kung wala kang karunungan, maaaring sundan mo ang maling landas at hindi mo marating ang tamang destinasyon. Maaaring hindi mo mapansin ang mga oportunidad na inilalagay ng Diyos sa harapan mo. Maaaring aksayahin mo ang iyong buhay sa mga bagay na walang tunay na halaga sa kaharian ng Diyos. Kung gusto mong malaman ang plano ng Diyos para sa iyo, simulan mong hanapin ang karunungan upang makita ang higit pa sa nakikita ng mata. Tanong, naitanong mo na ba sa Diyos kung ano talaga ang iyong tunay na tawag sa buhay? Ang karunungan ang tutulong sa iyo na matuklasan ang iyong mga kaloob at talento, isa sa pinakamadaling paraan upang maunawaan ang iyong layunin ay alamin ang mga kaloob at talento na inilagay ng Diyos sa loob mo. Ano ang mga bagay na natural mong nagagawa ng maayos? Ano ang nagbibigay sa iyo ng kagalakan kapag ginagawa mo ito? Ano ang kinikilala ng ibang tao bilang natatanging kakayahan mo? Lahat ng ito ay bahagi ng iyong tawag. Ngunit narito ang isang karaniwang pagkakamali. Maraming tao ang may talento, ngunit hindi nila ito ginagamit para sa kaharian ng Diyos. Ang ilan ay tinatago ang kanilang talento dahil sa takot. Ang iba ay sinasayang ang kanilang kaloob sa mga bagay na hindi nagbibigay luwalhati sa Diyos. At marami ang hindi ginagamit ang kanilang talento dahil iniisip nilang hindi sila sapat. Ang karunungan ang nagtuturo sa iyo kung paano mo dapat gamitin ang anumang ibinigay ng Diyos upang matupad ang iyong layunin. Tanong, may talento ka ba na hindi mo pa ginagamit upang paglingkuran ang Diyos? Ang karunungan ang magtuturo sa iyo kung kailan dapat sabihing hindi. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi natutupad ng mga tao ang kanilang layunin ay dahil hindi nila alam kung paano tatanggihan ang maling bagay. Sinasabi nilang oo sa bawat oportunidad nang hindi muna tinatanong ang Diyos. Sumasali sila sa mga gawain, trabaho at relasyon na hindi naman nakaayon sa kanilang tawag.
Nasasayang nila ang oras nila sa mga bagay na hindi mahalaga sa plano ng Diyos. Ngunit ang taong may karunungan ay natututo kung kailan dapat magsabi ng hindi. Si Jesus mismo ang pinakamagandang halimbawa nito. Alam niya na ang misyon niya ay iligtas ang mundo, kaya hindi siya nagpa-distract. Tinanggihan niya ang pagiging hari sa lupa dahil alam niyang ang tunay niyang kaharian ay hindi mula rito. Nanatili siyang nakatuon sa krus, kahit na maraming gustong ilayo siya dito. Ngunit tayo, ilang beses tayong nadidistract sa mga bagay na hindi naman talaga bahagi ng plano ng Diyos para sa atin? Tanong, may mga bagay ba sa iyong buhay ngayon na maaaring humahadlang sa iyong tunay na tawag? Kapal, ang karunungan ang magtuturo sa iyo na magpakatatag hanggang marating mo ang iyong layunin. Maraming tao ang magaling magsimula, ngunit kakaunti lang ang matagumpay na natatapos ang kanilang takbuhin. Ilang tao na ang nagsimulang sundan ang tawag ng Diyos, ngunit sumuko dahil sa mga pagsubok. Narito ang katotohanan. Ang layunin ng Diyos para sa iyo ay hindi palaging madali. May mga pagsubok kang pagdadaanan. May mga panahon ng kawalan ng pag-asa. May mga bagay kang kailangang isakripisyo upang manatili sa tamang landas. Si Joseph, ay isang malinaw na halimbawa nito. Nagkaroon siya ng pangitain mula sa Diyos tungkol sa kanyang hinaharap. Ngunit bago matupad ang kanyang pangarap, kinailangan niyang pagdaanan ang matinding pagsubok. Pinagtaksilan ng kanyang mga kapatid, ipinagbili bilang alipin, nabilanggo ng hindi makatarungan. Ngunit dahil siya ay may karunungan upang manatiling matatag, hindi siya sumuko. At sa huli, naging tagapagligtas siya ng maraming taong. Ang karunungan ay nagtuturo sa iyo na manatili sa landas ng Diyos kahit na mahirap. Tanong, handa ka bang ipaglaban ang iyong tawag kahit may pagsubok? Handa ka na bang mamuhay ayon sa layunin ng Diyos? Ngayon, gusto kitang tanungin, nabubuhay ka ba ayon sa plano ng Diyos o pakiramdam mo ay naliligaw ka? Kung ang sagot mo ay hindi pa, ngayon ang tamang panahon upang simulang hanapin ang karunungan ng Diyos para sa iyong buhay. Isulat sa mga komento, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan upang matupad ko ang iyong layunin. At maghanda ka dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano mo maiiwan ang isang espiritual na pamana na magtatagal sa maraming henerasyon. Handa ka na ba? Ituloy mo lang ang panunood. Paano binabago ng karunungan ang mga henerasyon at paano ka makakapag-iwan ng makapangyarihang pamana? Naisip mo na ba kung ano ang iiwan mo sa mundo kapag ikaw ay lumisan? Maraming tao ang nabubuhay lamang para sa kasalukuyan, hindi iniisip na ang kanilang mga desisyon ay may epekto hindi lang sa kanila, kundi pati sa mga susunod na henerasyon. Ang katotohanan ay walang sinuman ang dumadaan sa mundo na hindi nag-iiwan ng marka. Ngunit anong uri ng pamana ang gusto mong iwan? Isang pamana ng pananampalataya o isang pamana ng kawalan ng paniniwala? Isang pamana ng pagsunod sa Diyos o isang pamana ng pagsuway, isang pamana ng pagpapala o isang pamana ng sumpa? Ang ginagawa mo ngayon ay hindi lang nakakaapekto sa iyo. Ang iyong mga desisyon ay may direktang epekto sa iyong mga anak, apo at sa lahat ng nasa paligid mo. Narito ang isang makapangyarihang katotohanan, ang karunungan ang susi sa pagtatayo ng isang pamana na magpapabago ng maraming henerasyon. Ngayon, nais kong ipakita sa iyo kung paano maaaring baguhin ng karunungan ng iyong pamilya, iyong lahi at maging ang mundo sa paligid mo. Kung nais mong magtayo ng isang bagay na mananatili kahit ikaw ay wala na, manatili ka hanggang sa dulo ng araling ito. Ang iyong mga desisyon ngayon ang magpapasya sa hinaharap ng iyong pamilya. Maraming tao ang nag-aakala na ang kanilang mga desisyon ay may epekto lamang sa kanila, ngunit ito ay hindi totoo. Sa Biblia makikita natin ang maraming halimbawa ng mga taong ang mga desisyon ay humubog sa kapalaran ng kanilang buong pamilya.
Halimbawa, si Abraham, pinili niyang magtiwala sa Diyos at sundin ang kanyang tinig. Dahil sa desisyong iyon, ginawa siyang ama ng isang dakilang bansa. Ang kanyang mga inapo ay pinagpala dahil sa kanyang katapatan. Ngayon, tingnan natin si Akan. Hindi siya sumunod sa Diyos at kinuha ang hindi dapat. Dahil sa kanyang kasalanan, nagdala siya ng sumpa sa kanyang buong pamilya. Ang kanyang pamilya ay nagdusa dahil sa kanyang kahangalan. Ano ang matutunan natin dito? Ang isang maling desisyon ay maaaring magbago ng kapalaran ng isang buong henerasyon. Ngayon isipin mo, ang mga desisyon mo ba ngayon ay nagtutulak sa iyong pamilya sa pagpapala o sa pagkawasak? Ang karunungan ay nagtuturo sa iyo na mag-isip ng higit pa sa kasalukuyan. Kung nais mong magkaroon ng isang pamilya na matatag, pinagpapala at nakatanim sa kalooban ng Diyos, simulan mong gumawa ng matatalinong desisyon ngayon. Tanong, nais mo bang maging instrumento ng Diyos upang baguhin ang kasaysayan ng iyong pamilya para sa ikabubuti? Ang kapangyarihan ng karunungan sa pagtuturo sa mga susunod na henerasyon. Kung ikaw ay isang magulang, tiyuhin, tiyahin o isang espiritual na tagapagturo, may dapat kang maunawaan ang iyong itinuturo sa mga kabataan ngayon ang magpapasya kung anong klasing tao sila sa hinaharap. Sinasabi sa Kawikaan 22:6, turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran at pagdating ng kanyang katandaan, hindi niya ito lilimutin. Ibig sabihin, ang paraan ng iyong paggabay, pagdidisiplina at pagtuturo sa kanila ay siyang maghuhubog ng kanilang kinabukasan. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, tinuturuan mo ba ang mga bata na magkaroon ng takot sa Diyos? Ikaw ba ay isang mabuting halimbawa ng karunungan at integridad para sa kanila? Iniiwan mo ba sa kanila ang tamang mga pagpapahalaga o puro makamundong bagay lamang? Maraming magulang ang nag-aalala lamang sa magandang edukasyon at kaginhawaan para sa kanilang mga anak. Ngunit walang halaga ang lahat ng ito kung wala silang karunungan upang gumawa ng tamang mga desisyon. Kung nais mong mag-iwan ng makapangyarihang pamana, simulan mong ituro at isabuhay ang mga prinsipyo ng Diyos ngayon pa lang. Tanong, ano ang itinuturo mo sa iyong salita at kilos sa mga susunod na henerasyon? Ang karunungan ay nagbibigay ng pangalan na hindi malilimutan. Napansin mo ba na may ilang tao na naaalala ng maraming henerasyon habang ang iba ay tuluyang nalilimutan? Ito ay dahil ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa kayamanan o kasikatan. Ito ay nasusukat sa epekto na iniwan mo sa buhay ng ibang tao. Halimbawa sa Biblia, si Moises ay naalala bilang dakilang tagapagpalaya dahil sinunod niya ang Diyos. Si David ay kilala bilang isang tao na may pusong malapit sa Diyos. Si Pablo ay kinikilala bilang isa sa pinakadakilang apostol dahil ibinigay niya ang kanyang buhay para sa Ebanghelyo. Ngunit sino ang nakakaalala sa mga masasamang hari ng Israel? Sino ang nakakaalala sa mga Fariseo na tumutol kay Jesus? Tanging ang mga taong nabuhay ng may karunungan at layunin ang nag-iiwan ng isang pamana na hindi nawawala. Tanong, kung magtatapos ngayon ang iyong buhay, paano ka maaalala ng mga tao para sa mabubuting bagay na iyong ginawa o sa mga problemang iyong nilikha? Para sa mga taong iyong natulungan o sa mga taong iyong sinaktan, para sa iyong matibay na pananampalataya o sa iyong kawalan ng malasakit sa Diyos? Ang mabuting balita ay buhay ka pa at maaari kang magsimulang magtayo ng isang makapangyarihang pamana ngayon. 4. Paano magtayo ng isang pamana ng karunungan na magtatagal? Habang panahon ngayon na nauunawaan mo ang kapangyarihan ng pamana, paano ka makakapag-iwan ng isa na magtatagal? Narito ang 4 na hakbang. Hanapin ang Diyos sa unang bahagi ng iyong buhay. Ang iyong relasyon sa Diyos ang pundasyon ng lahat. And kung nais mong mag-iwan ng pamana ng pananampalataya, mamuhay ng may malalim na ugnayan sa Kanya,
maging isang buhay na halimbawa, mas natututo ang tao sa ginagawa mo kaysa sa sinasabi mo. Mamuhay ng matuwid upang ang iyong buhay mismo ay maging patotoo. Ituro at ibahagi ang karunungan. Huwag mong sarilinin ang mga aral na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ibahagi ito sa iyong pamilya, mga kaibigan, at sa lahat ng nasa paligid mo. Maging mapagbigay sa paggawa ng mabuti. Ang tunay na pamana ay hindi iniipon, ito ay ibinabahagi. Habang mas maraming buhay ang iyong pinagpapala, mas nagiging makabuluhan ang iyong iniwang marka sa mundo. Kung susundin mo ang mga hakbang na ito, ang iyong buhay ay hindi malilimutan. Tanong, handa ka bang magsimula sa pagtatayo ng isang makapangyarihang pamana ng karunungan at pananampalataya? Kung oo, isulat sa mga komento, Panginoon, nais kong mag-iwan ng pamana ng karunungan at pananampalataya. Ituloy mo lang ang panunood dahil sa susunod, pag-uusapan natin ang gantimpalang ibinibigay ng Diyos sa mga namumuhay ayon sa kanyang karunungan. Ang dakilang gantimpala ng isang buhay na pinapatnubayan ng karunungan. Kung nakarating ka hanggang dito, may isang napakahalagang bagay na kailangan mong marinig. Ikaw ay bahagi ng isang piling grupo ng mga tao na tunay na nagnanais mamuhay ng may karunungan at ayon sa kalooban ng Diyos. Kaunti lamang ang may tiyagang maghanap ng malalim na kaalaman. Kaunti lamang ang handang maglaan ng oras upang maunawaan ang tunay na mahalaga. Ngunit ikaw ay nagpasya na manatili, mag-aral at lumalim sa pananampalataya. At ang desisyong ito ay maaaring baguhin ang iyong buhay magpakailanman. Ngayon, pag-uusapan natin ang dakilang gantimpala ng isang buhay na ginagabayan ng karunungan at kung paano pinararangalan ng Diyos ang mga taong lumalakad sa landas ng katuwiran. Kung ikaw ay nakagawa ng maling desisyon sa nakaraan o nararamdaman mong marami ka pang kailangang matutunan sa karunungan ng Diyos, huwag kang mag-alala. Hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Ngayon mismo ay maaring maging simula ng iyong tunay na pagbabago, kaya manatili ka hanggang sa dulo, sapagkat ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating pag-aaral. Pinararangalan ng Diyos ang mga naghahanap ng karunungan. Napansin mo na ba na may ilang tao na tila ginagabayan ng Diyos sa lahat ng kanilang ginagawa? Parang palaging bumubukas ang tamang mga pintuan sa tamang oras. Parang laging nasa tamang direksyon ang kanilang buhay. Ito ay dahil pinararangalan ng Diyos ang mga taong may karunungan. Sinasabi sa Kawikaan 5:7-8, ang karunungan ay pinakamahalaga, kaya't hanapin mo ito at sa lahat ng iyong tinatangkilik, hanapin mo rin ang kaunawaan. Mahalin mo ito at itataas ka nito. Yayakapin mo ito at pararangalan ka nito. Kapag inuuna mo ang karunungan ng Diyos, ipapakita niya ito sa iyong buhay. Igagalang ka ng mga tao dahil sa iyong kaalaman at mabuting paghusga. Magiging gabay ka sa iba at magiging kasangkapan ka upang magbigay ng tamang payo. Ilalagay ka ng Diyos sa posisyon ng impluensya sapagkat alam niyang gagamitin mo ito para sa kabutihan. Kung nais mong maparangalan ng Diyos, simulan mong hanapin ang kanyang karunungan sa lahat ng bagay. Tanong, handa ka bang maging isang taong maaaring pagkatiwalaan ng Diyos sa malalaking bagay? Ang karunungan ay nagbibigay ng gantimpala na hindi mabibili ng pera. Maraming tao ang ginugugol ang kanilang buong buhay sa paghahanap ng tagumpay, pera at kasikatan. Ngunit ang tunay na gantimpala ng isang matalino at makadiyos na buhay ay hindi nasusukat sa yaman ng mundong ito. Sinasabi sa Kawikaan 3:13-14, mapalad ang taong nakakahanap ng karunungan at ang taong nagtatamo ng kaalaman, sapagkat higit na mabuti ito kaysa sa pilak at mas mahalaga kaysa sa dalisay na ginto. Ngayon, pag-isipan mo ito, ang pera ay maaaring mawala. Ngunit ang karunungan ay nagtuturo sa iyo kung paano ito muling likhain.
Ang kasikatan ay lilipas, ngunit ang karunungan ay magbibigay sa iyo ng pangalan na hindi malilimutan. Ang material na kayamanan ay maaaring nakawin, ngunit ang espiritual na kayamanan ay mananatili magpakailanman. Ibig sabihin, habang mas hinahanap mo ang karunungan ng Diyos, mas nagkakaroon ka ng isang buhay na tunay na may kabuluhan. Tanong: handa ka bang hanapin ang gantimpalang pangwalang hanggan at hindi lang ang pansamantalang bagay ng mundong ito? Ang karunungan ang naghahanda sa iyo para sa buhay na walang hanggan ng mundong ito ay pansamantala lamang. Lahat ng nakikita natin ay lilipas. Ngunit may isang bagay na hinding-hindi magwawakas, ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Sa Biblia, itinuro ni Jesus na ang mga matatalino ay namumuhunan sa mga bagay na may halaga sa walang hanggan. Ang mga matatalino ay hindi lamang nabubuhay para sa mundong ito, kundi para sa kaharian ng Diyos. Ang mga matatalino ay gumagawa ng mga desisyong sumasalamin sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Sa talinghaga ng 10 dalaga, Mateo 25:13, 5 dalaga ang matalino at 5 ang hangal. Ang matatalino ay handa sa pagdating ng kasintahang lalaki, si Jesus, at nakapasok sila sa kasalan. Ngunit ang mga hangal ay hindi handa at naiwan sila sa labas. Ano ang itinuturo nito sa atin? Ang mga namumuhay ng may karunungan ay laging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, kung dumating si Jesus ngayon, ikaw ba ay handa? Kung ang sagot mo ay hindi ko alam o hindi pa, ngayon na ang oras upang hanapin ang karunungan at itama ang iyong buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Isulat sa mga komento, Panginoon, nais kong mamuhay ng may karunungan upang maging handa sa iyong pagbabalik. Prayer, ang huling tawag para sa iyo upang mamuhay. Nang may karunungan, narating natin ang dulo ng pag-aaral na ito at ngayon may mahalaga akong tanong sa iyo. Ano ang gagawin mo sa lahat ng natutunan mo? Itatago mo lang ba ito at ipagpapatuloy ang dating buhay o gagawa ka ng isang tunay na desisyon upang hanapin ang karunungan at mamuhay ayon sa mga prinsipyo ng Diyos? Kung nakarating ka sa puntong ito, alam kong may ginagawa ang Diyos sa iyong puso. Ito na ba ang sandaling magpapabago ng iyong buhay? Ngunit ikaw ang may pagpipilian. Maaari mong tapusin ang pag-aaral na ito at bumalik sa dati mong gawi. O maaari mong simulang hanapin ang karunungan at baguhin ang iyong buhay magpakailanman. Ngayon, nais kong hamunin ka, maglaan ng ilang minuto upang manalangin at hilingin sa Diyos ang kanyang karunungan. Gawin mo ito ng may tunay na puso. Kung gagawin mo ito ng tapat, simula ngayon, sisimulan ng Diyos na baguhin ang iyong isipan at gabayan ka sa mga tamang landas. Tanong: handa ka bang ipangako na hahanapin ang karunungan ng Diyos araw-araw? Kung oo, isulat sa mga komento, Panginoon, pinipili kong mamuhay ng may karunungan at huwag mo itong ipagdamot. Ibahagi ang mensaheng ito sa 3 tao na nangangailangan nito. Ang iyong paglalakbay sa karunungan ay nagsisimula pa lamang. Kaya manatili, patuloy na mag-aral at hayaang gabayan ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Panginoon. Nos vemos sa susunod na video.